maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas ang bayan kung laging handa ang mamamayan. Tunghayan ang mga balita at kwento ng kahandaan, pagtutulungan at mabilis na aksyon sa Civil Defense in Action. Malaki ang paniniwala ng Department of Science and Technology na gaya ng mga nagiging pahayag at paniniwala ng Office of Civil Defense, hindi sapat na teknolohiya lamang ang gagawin pagdating sa paghahanda sa mga sakuna. Para kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., maliban sa technological advancements, mahalaga ang pag-empower ng mga taong bayan sa pamamagitan ng mga pagsasanay. Katulad na lang ng ginagawang mga quarterly at nationwide earthquake drills. Sa ganitong paraan ay maiintindihan ng taong bayan ang peligro ng bawat sakuna at handa at alam na ang gagawin. Sa Handa sa Bagong Pilipinas, ipinakita ang pinakahuling local technologies na magagamit ng local government units para maihanda ang komunidad sa anumang sakuna at paano rumesponde sa natural hazards tulad ng lindol, landslides, baha, volcanic eruptions at forest fires. Ang Handa Pilipinas ay pinalalakas ang grassroots efforts at community-based innovations na gumagamit ng sensors. Para sa landslides, mayroon ding Project Saray o Smart Approaches to Reinvigorate Agriculture na bahagi rin ang DOST ng tinatawag na Vital Knowledge Resources katulad ng Handa Pilipinas Local Caravan Guidebook, Exhibit Modules at Seismic Hazard Atlas. Inilunsad din ang Cordillera Dream o Disaster Risk Evaluation Analytics and Management Project na isang groundbreaking initiative para magamit ang big data at artificial intelligence para sa risk analytics at disaster management sa Cordillera Region. Nakiisa ang Office of Civil Defense Negros Island Region sa bayanihan kag pagbangon Rebuild and Adopt a Home, isang inisyatiba ng lungsod ng Bago. Kasunod ng pagbaba ng estado ng Mount Canlaon sa Alert Level 2, ay pinayagan na ang pagbabalik ng mga residente na inilikas mula sa 4 to 6 kilometer zone ng bulkan. Layon ng aktibidad na ilunsad ng syudad sa pangunguna ng Disaster Risk Reduction and Management Office na tulungan ang evacuees sa rehabilitasyon ng kani-kanilang lugar at sa pagsasaayos ng mga nasira nilang bahay. Bukod sa OCD Negros, lumahok din sa programa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang narito ang Regional Incident Management Team na pinangungunahan ni Engineer Joseph Paul Nogra at dinagdagan pa ng mga tauhan ng Department of Health, Department of Social Welfare and Development at mga DRRMO sa lalawigan ng Capiz. Tumulong din sa paglilinis at pagbuo ng adopted homes ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at Canlaon Green Brigade. Isang training orientation on Operation Listo, Disaster Preparedness Manuals ang isinagawa sa Iloilo City. Ginawa ito noong Agosto 15 sa The Iloilo Grand Hotel. Ang Office of Civil Defense ay pinangunahan ni Ginoong Ray Gozon, ang hepe ng Disaster Risk Reduction and Management Division. Nanguna si Gozon bilang isa sa resource persons sa Training Orientation on Operation Listo. Kasama rito ang Department of the Interior and Local Government na ang layunin ay palakasin ang local government units preparedness at ang response capacities. Itong lahat ay sa pamamagitan ng standardized manuals at protocols. Sa huli, paalala ng OCD, mahalaga ang paghahanda sa anumang trahedya para ligtas ang bawat Pilipino. Nagpadala ng nasa 200 shelter repair kits sa lalawigan ng Antique ang Office of Civil Defense Western Visayas upang may magamit ang mga residente sa muling pagtatayo ng kanilang mga bahay na napinsala ng magkakasunod na bagyo at habagat noong nakaraang buwan. Naglalaman ang bawat kit ng pala, combination pliers, pako, lubid, bolo,
tie wire, measuring tape, snip, crowbar, martilyo at crosscut saw. Nauna nang nanawagan ng tulong si Antique Governor Paulo Javier sa Department of Social Welfare and Development's Disaster Response Operations Monitoring and Information Center. Pangunahing tatanggap ng kit ang mga residenteng nasiraan ng bahay sa nagdaang kalamidad. Pansamantalang nakaimbak ang mga shelter repair kit sa Social Welfare and Development Office warehouse ng probinsya at nakatakdang ipamahagi sa mga residente sa susunod na araw. Agad namang nagpasalamat ang pamahalaang panlalawigan ng Antique sa tulong na natanggap nila. Pinarangalan ng Office of Civil Defense ang kanilang mga retiradong kawani sa isang Veterans Day event na idinaos sa Camp Aguinaldo. Dito ay ipinagdiwang ang kanilang dedikasyon at serbisyo sa ahensya at sa bayan. Sa pamamagitan din ng pagtitipong ito, binigyang pugay ang kanilang kontribusyon at sinigurong hindi kakalimutan ang kanilang serbisyo na magsisilbing inspirasyon sa bagong henerasyon ng mga kawani. Samantala, ibinahagi ni OCD Region 6 Chief of the Operations Attorney Melissa Banyas ang kanyang kaalaman sa Disaster Risk Management, Strengthening Disaster Preparedness and Resilience Seminar na isinagawa sa Human Settlements Adjudication Commission noong nakaraang Biyernes. Bilang resource person, itinoon ni Banyas ang sesyon sa mga hakbang bilang paghahanda sa kalamidad, koordinasyon sa pagtugon at pagpapaigting ng katatagan sa trabaho. Bahagi pa rin ito ng patuloy na pagsisikap ng OCD na hikayatin ang mga ahensya ng pamahalaan sa pagsusulong ng disaster risk reduction and management practices. Nagsilbi rin bilang resource person si OCD Region 6 Chief of Capacity Building and Training Cindy Ferrer sa harap ng mga mag-aaral ng National Service Training Program ng University of San Agustin sa Iloilo City. Tinalakay ni Ferrer ang DRRM system ng Pilipinas. Gayon din ang mahalagang papel ng mga kabataan dito. Laging tandaan, bawat segundo ay mahalaga. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan, kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap. Dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Danny Lagman at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging